Ang kadalasan nating pinag-uusapan sa channel na ito ay ang mga banda na maiingay ang tema, tulad ng heavy o new metal at kung ano-ano pang genre. Ngayon naman ay subukan nating talakayin ang mga sumikat na solo artist dito sa Pilipinas. Isang tribute na din ito o pagkilala sa kanilang mga naiwang awitin. Isa na nga dyan ay ang singer-composer na si Alon De La Rosa. Sa hindi nakakakilala sa kanya, siya ay matagal na ring sumikat kasama ang kanyang banda na Alon Band. Pero masasabi kong mas nakilala pa itong si De La Rosa nung likhain niya at madiskubre ang walang kamatayang Pusong Bato. Alam niyo ba na ang kantang ito ay hango mismo sa kanyang mga pinagdaanan sa buhay? Lalo na ang matinding kabiguan nito sa kanyang pinakamamahal na babae. Masakit man ang kanyang dinanas, pero ito rin ang naging daan upang makuha niya ang kasikatan na inaasam at naitatak ang kanyang pangalan sa industriya ng musikang Pilipino. Pusong Bato, ang awiting ramdam mo ang kirot o pinagdadaanan ng taong sawi sa pag-ibig. Awiting nag-iwan ng marka sa bawat Pilipino dahil kahit bata, matanda, ay kinakanta ang awiting ito at hindi mawawala sa mga bidyokehan. Pero ang nakakalungkot ay nang bigla siyang bawian ng buhay. Isang bagay na marahil ay hindi pa nangyari kung naagapan lang sana ito. Noong nakaramdam kasi siya ng hindi maganda sa kanyang katawan, ay dinala kagad ito ng kanyang pamilya sa ospital. Pero alam nyo ba na umabot sa 40 ospital ang hindi tumanggap sa kanya? Oo mga tropa, 40 ospital. Ang saklap, di ba? Nagmamakaawa na nga po kami na nag-iiyakan na nga po kami para kahit sa labas na At kung kailan naghihingalo na nga itong si Alon De La Rosa, ay sakalang pumayag ang isang ospital na ito ay i-admit. Pero sa ilang sandali ay tuluyan na nga siyang binawian ng buhay. Halika mga kaibigan, ating alamin sa video na ito kung ano ang nangyari. Kilalanin muna natin si Alon De La Rosa at tatalakayin kung ano ang malungkot na kwento sa likod ng napakagandang awitin na Pusong Bato. Bakit nga ba siya tinanggihan ng 40 ospital? Ilan lamang po yan sa ating pag-uusapan. Kung mahilig ka sa mga banda o solo artist, ay mag-subscribe ka na. Pakipindot na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Noong September 24, 1959, ay sinilang si Rene o mas kilala sa tawag na Alon De La Rosa. Sa kanyang murang edad ay malalim na ang pananampalataya nito sa Panginoong Diyos dahil madalas siyang isinasama ng kanyang ina sa tuwing kapistahan ng itim na Nazareno at naging deboto nga siya na nadala niya hanggang sa kanyang pagtanda. Ngunit sa kanyang paglaki ay nasaksihan nitong si Rene ang magulong pagsasama ng kanyang mga magulang. Siya nga ay saksi sa pagtataksil ng kanyang ama. Harap-harapan nga ang ginagawa nitong pangangalo niya sa ibang babae. At dumating ang pagkakataon na inuuwi na nito sa kanilang bahay ang kanyang kabet. At dahil sa sobrang sakit na nadama ng kanyang ina, ay nagawa nitong wakasan ang sariling buhay. Dahil sa nangyari, ay labis na naapektuhan at nasaktan ang batang si Rene De La Rosa. Sobra niya nga itong dinamdam at hindi matanggap ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na nanay. Hindi naman kasi talaga biro na mawalan ng minamahal sa buhay, lalo na kung hindi ka pa handa. Kaya nga madalas kong sinasabi, bago tayo gumawa ng kalokohan, pakapag-isipan nating mabuti. Isipin natin ang mga mahal natin sa buhay, lalo na ang mga anak na magdurusa. Dumating nga sa punto na parang ayaw nang mabuhay ni Rene De La Rosa. Pero naisip nito ang masasayang alaala at mabuting payo ng kanyang ina nung ito ay nabubuhay pa. Si Rene ay nagpakatatag at nagtiwala ng husto sa poong Nazareno. Sa madilim na parte ng kanyang buhay ay musika naman ang kanyang naging sandalan upang maibsan ang nadaramang pangungulila. Nung si Rene ay nasa 9 na taong gulang, ay ginabayan ito ng kanyang musikerong tiyuhin. Siya ay tinuruan itong umawit at kung paano tumugtog ng gitara.
Dito ay unti-unting nahubog ang kanyang natatagong talento sa music. Nanatili naman siya sa poder ng kanyang ama, pero hindi nagtagal ay muli itong nag-asawa. Naging maayos naman ang pakikitungo kay Rene ng kanyang stepmother. Tapos ay tinuturuan pa siya nito ng tamang pagkanta, kaya naman lalo pang humusay at na-develop ang talento niya sa pag-awit. Sa edad na 12 ay nagsimula na siya sa mga amateur singing contest na ginaganap sa tuwing may mga kapistahan sa iba't ibang lugar. Madalas nga itong nagiging kampyon. Sa edad naman na 16 ay nagsimula na siyang magsulat ng mga orihinal na awitin. Dito na rin niya pinasok ang profesional na karera sa singing dahil nagtatanghal na ito sa iba't ibang club. Tapos dito na rin niya nakilala ang babae na magpapatibok sa kanyang puso. Yan ay si Alona, na isa namang singer sa mga tinutugtugan din ni Rene na mga nightclub. At dahil sa iisa nilang hilig tungkol sa musika ay naging magkatandem ang dalawang ito sa pagtatanghal sa iba't ibang mga club. Pero hindi nagtagal, si Rene at si Alona ay nahulog sa isa't isa na nauwi nga sa kasalan noong 1984. Sila ay nagkaroon ng 2 anak. Sa kalaunan ay nagbuo na sila ng sariling banda na tinawag na Alon Band. Dumami na rin ang kanilang mga show at mga gig. Dito na rin sila nadiskubre ng Alpha Records at naisaplaka ang mga komposisyon ni Rene de la Rosa. Sa hirap ng buhay dito sa ating Ganda ng aking inamba. ang bayang sinilangan dapat mong Laking tuwa nga ni Rene dahil natupad na ang kanyang minimithi na sumikat ang kanyang mga isinulat na kanta. Nagkabi-kabila na rin ang kanilang mga gig at mga pagtatanghal sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Subalit sa kabila nito ay hindi alam ni Rene na ang kanilang singer o ang kanyang misis na si Alona ay nakikipagmabutihan na sa kanilang gitarista. Sinasabi nga rin ng kanyang mga kaibigan na di umano'y laging magkasama itong si Alona at ang kanilang gitarista, ngunit hindi siya naniwala sa mga sinasabi ng mga ito. Pero dumating ang oras na napansin na ni Rene ang panlalamig at mga pagbabago sa ugali ng kanyang misis. Kaya naman minabuti niya na ito ay tanungin kung totoo ba ang mga bali-balita tungkol sa di umano'y pangangalo niya sa nasabing kabanda. Nauwi muna ito sa matinding pag-aaway. Pero laking gulat ni Rene nang aminin ni Alona na totoong may relasyon sila ng kanilang gitarista. Napaluhan na nga lang siya dahil sa kanyang nalaman na tila pinagsukluban ng langit at lupa. At dahil sa sobrang galit ni Rene sa kanyang asawa, ay pinalayas na lamang niya ito dahil baka kung ano pa ang kanyang magawa. Nalugmok sa matinding kalungkutan itong si Rene de la Rosa. Sumabay pa nang tanggalin siya ng kanyang manager sa sarili nilang banda dahil mas pinili ng management na manatili si Alona sa grupo dahil noong mga panahon na yon ay sikat na sikat pa si Alona bilang lead singer o muka ng Alon Band. Sa sobrang sama ng loob na nadama ni Rene ay nagawa niyang sisihin ng Diyos kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng kabiguan na iyon sa kanyang buhay. Tuluyan na rin siyang nawala ng pag-asa at ang masaklap pa ay napabayaan na niya ang kanyang mga anak. Pero sa kalaunan ay unti-unti rin siyang bumangon mula sa kanyang pagkakadapa at muli siyang bumalik sa mundo ng musika. Muli siyang nagkaroon ng pagtatanghal sa malilit na mga event. Malaking bagay ng araw yon para sa kanyang pamilya. Nang sa ganon ay meron silang panggastos para sa kanyang mga anak. Nung maisipan ni Rene muli siyang magsulat ng kanta, ay naging inspirasyon nito ang ginawang pagtataksil ng kanyang asawa. At dito nga ay nabuo ang kantang Pusong Bato noong 2002. Una niya itong kinanta sa mga gig o sa mga club. Sa di kalaunan ay nakilala ni Rene si Raquel Hernandez na muling nagpatibok ng kanyang puso hanggang sa tumagal ay na-develop sila sa isa't isa at nagkaroon sila ng mga anak. At pagkatapos ng halos isang dekada ay naisipan ni Rene de la Rosa na i-upload ang kanyang video na kung saan ay kinakanta niya ang kanyang original na awitin na Pusong Bato. At sa hindi inaasahan ay nag-viral ang kanyang kanta dahil pumatok ito sa masang Pilipino. Kaya nung malaman ng Alpha Records
ng original singer at composer ng awiting ito ay walang iba kundi si Rene De La Rosa. Ay kaagad nila itong pinapirma ng kontrata para sa isang recording deal. Inilabas ang kanyang single na Pusong Bato noong 2012. Subalit nagkaroon ito ng kontrobersya sa pagitan ng Star Music at Alpha Records dahil di umano'y kineklaim ng Star Music ang nasabing awitin dahil nauna na pala itong kinanta ng singer na si Amy Torres noong taong 2003 sa ilalim ng Star Records. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakita. Dahil depensa ng nasabing label ay binayaran nila ang rights ng awiting ito. Pero ganun pa man ay nagkaroon ng maayos na pag-uusap ang dalawang recording company nung magkaharap sila sa Phil's Cup. Naging hit na hit ang kantang Pusong Bato sa industriya ng musikang Pilipino. Mapabata man o matanda ay kinakanta ang awiting ito, na halos maging national anthem dahil sa kasikatan. Naisalin din sa iba't ibang lengguwahe ang kantang ito at inawit pa nga ng mga sikat na artist gaya nila Regine Velasquez, Jovit Valdivino at marami pang iba. 2 beses din itong naging nominado sa Awit Awards. Nangyari na nga ang matagal ng pangarap ni Rene De La Rosa na maiguhit ang kanyang pangalan sa industriya ng musika. Ayon nga sa kanya, ay matagal niya na itong hinihiling sa Diyos na sana, bago man lang daw siya mawala sa mundong ibabaw, ay sumikat ang isa sa kanyang mga awitin. Nagpatuloy ang pamamayagpag ni Rene o Alon De La Rosa sa larangan ng musika. Nagkaroon siya ng maraming show at concert sa loob at labas ng bansa. Nakuha niya ang masaganang buhay. Nagkaroon din siya ng mga interviews sa mga TV program tulad ng ABS-CBN. Naitampok din siya sa palabas sa GMA na magpakailanman. Dito nga nailahad ang istorya ng kanyang buhay. Ngunit noong September 15, 2021 ay pumanaw si Rene De La Rosa sa edad na 61, 9 na araw bago ang kanyang ika-62 kaarawan. Ilang araw nga daw bago ito bawian ng buhay ay nakapagtanghal pa siya sa isang outreach program. Ayon sa kanyang pamilya, noong mga oras na yon ay hirap na hirap ang kanilang ama kaya isinugod nila sa ospital. Ngunit umabot nga daw sa 40 ospital ang kanilang napuntahan. Pero wala kahit isa ang tumanggap dito dahil ayon sa mga nurse na nakausap ay walang bakante sa kanilang pasilidad dahil mga oras na yon ay panahon ng pandemya. Sobrang ang nakikiusap ang mga anak nitong si Rene para pagbigyan ng mga doktor o ng mga nurse para ma-confine kanilang ama. Pero talagang hindi pumayag ang mga ospital. Meron pa nga nagsabi na kahit si Pacquiao pa nga daw yun o si Freddy Aguilar ay hindi nila ito papayagan dahil talagang wala na raw bakante. Kahit si Freddy Aguilar pa yan, kahit Manny Pacquiao pa yan. Wala po ba? Meron namang pumayag pero kailangang isama itong si Rene sa mga positibo sa COVID. At ang nangyari ay kung kailan naghihingalo na siya ay saka lang sila pinapasok ng isang ospital. At pagkatapos ng ilang sandali ay tuluyan ang binawian ng buhay itong si Rene De La Rosa dahil sa respiratory complication. Masakit ang pagkawala ni Rene De La Rosa dahil tila napagkaitan siya ng karapatan para madugtungan ang kanyang buhay. Pero wala naman tayong sinisisi dahil nga noong mga panahon na yon, panahon ng pandemya, talagang windang na ang mga tao, lalo na ang mga nurse, mga doktor. Yun nga lang, kung naagapan lang sana ay marahil baka buhay pa siya ngayon. Maraming mga pagsubok ang dumarating sa ating buhay na kung isipin natin ay napakahirap at paano natin ito malalagpasan. Kaya naman madalas ay nasasabi natin na bakit tayo pa ang kailangan magdusa. Pero kung tayo ay magpapakatatag at haharapin natin ang mga pagsubok, sa huli ay maiisip na lang natin na kaya pala ito nangyayari ay may mas maganda palang plano ang Diyos para sa atin. Hanggang dito na lamang po mga tropa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates, respeto, tugtugan lang.